Okay. Hello po and welcome sa isa na naman nating walang kakuwenta-kuwentang video ngayong araw na 'to, and for today's video ay makikisawsaw lang din po tayo sa, issue ngayon na dine'ny sa House of Representatives yung confidential funds ni Vice President Inday Sara Duterte, and, sa alam ko sa DepEd din yata. Ang pag-uusapan po natin ay yung more or less yung possibility bakit ba dine'ny yung confidential fund ni Inday Sara. Kasi sinasabi nila pulitika daw dahil si House Speaker, Romualdez ay, parang medyo kinakalaban si VP. Pero alam mo 'yun, yung kung si PBBM nga, kaya siya dumikit, sabihin na natin gano'n, kaya din siya dumikit kay Inday Sara, malakas ang hatak ni PBBM sa mga tao kapag si Inday Sara ang makaka-tandem niya, 'di ba? At gano'n naman din sa Uniteam, 'di ba, yung kahit naman din para sa'kin kaya rin naman din nanalo si Martin Romualdez dahil nakikisama siya sa mga rally, alam mo 'yun? And, sa tingin ko kahit na sabihin natin maaga pa yung eleksyon, kung kakalabanin niya si Inday Sara, sa tingin ko sinisira niya lang yung pangalan niya, yung reputasyon niya. Ngayon sinisira niya rin yung reputasyon ng ano, ng House of Representatives, eh. Kasi alam mo 'yun, yung sa mga hearing ng ano, ng budget hearing, mabilisan silang ano, si 'di ba pinasarado nga kaagad niya yung ni Sandro Marcos yung ano, budget hearing ng Vice President to move forward na rin. Tapos si Martin Romualdez, dineny niya yung confidential funds. Alam mo 'yun, parang ang o-object lang naman dun sa confidential funds yung minority, 'di ba? Tapos ikaw, may kapangyarihan ka na i-approve yun, 'di ba? So ngayon napag-iinitan din yung buong House of, Representatives kasi nga nagkaroon ng pahayag si Vice President na kung sino man ang tumututol sa confidential funds ay tumututol na rin sa gobyerno. Parang kinakalaban na rin yung gobyerno, parang gano'n. So eto pakinggan natin yung isang video ni Harry Roque. Bale itong video niya kasi nga nabanggit niya rin dito na kahit siya ayaw nila sabihin yung confidential funds ng House of Representatives, pero iba yung pangalan nila tapos, certificate lang pinapapirma, pero pagdating sa auditing wala namang maipakitang mga resibo. Alam mo yun, yung parang ang ano na rin niya, ang use na rin niya, parang confidential funds kasi hindi mo naman nakikita kung anong pinagagastusan mo, 'di ba? Matatalino yung mga taga-ano, mga congressman, para magkaroon sila ng budget. Pero sasabihin nila puwede ma-audit tapos pagka tinignan mo mamaya pupuntahan din natin si, Sasa Rogando Sasot, yung mga ni-reveal niya tungkol sa mga budget dun ng mga congressman, okey? So, pakinggan natin 'to si Harry Roque. Hoy, Congressman Kimbo, galing po ako sa Kamara. Hindi ko po kinakailangan si SAS para sabihin na mas matindi ang extraordinary expenses. Kasi sa katunayan po, lahat ng tinatanggap nating pera dyan sa Kamara, wala na pong liquidation. Hindi lang po extraordinary expenses. Magpakatuto kayo dyan. Ayan yung ano parang, sinasabi rin nila na winaksak rin ni Harry Roque yung sarili niya. Kasi kumbaga parang bubunyag ka ng mga impormasyon ng mga ginagawa mo nung nasa kongreso ka pa ng sabihin nating katiwalian, tapos wala kang ginagawa. Kumbaga, nakinabang ka rin dun sa budget na yun, sa mga perang yun, sa mga budget, 'di ba? Kung nakinabang ka tapos wala kang sinabi, ibig sabihin nagastos mo na yun, napunta na sa'yo yun. Tapos ngayon ibubunyag mo na may katiwalian din dun sa mga budget na binibigay sa Congress, 'di ba? Nakinabang ka. Parang ano, sinira niya yung sarili niya. Siguro, sabihin na natin for the sake of argument na sinabi niya 'to para ipagtanggol si VP Sara. Pero abogado siya, matalino siya kung gusto niyang sumabak uli sa eleksyon sa next, election. Parang kung namulat na yung mga tao sa mga sinasabi mo, ay oo nga na may korapsiyon na nga sa Congress tapos kung katulad ng, last election pagka senador pa yung tinakbo mo. Tapos iisipin nila, ay eto tumanggap rin ng budget 'to nung ano tapos walang ginawa. Kumbaga nag-receive lang din ng pera tapos ngayon nagrereklamo kung kailan kumita ka na dun sa mga perang naibigay sa'yo. Alam mo yun, buti kung sinabi niyang ano, katulad ni Miriam Defensor sa Tiago, 'di ba dati may parang sinabi siya, hindi niya tinatanggap, wala siyang natatanggap na mga pera sa pork barrel. Buti kung dito, sinabi niya na, ah, hindi niya tinanggap.
Pero banda dito sa videong 'to sinabi niya pirma lang din siya ng pirma, eh, ng certification, eh. Tingnan natin kung nandito yan. Magkano yan? Nung panahon ko po, kasama ang sweldo, 700,000 a month. Oh, kasama na lahat yan. Supplies, travel. Pero actually, may mga itemize lang yan. Ang katotohanan yan, binibigyan ng buong cash. Pipirmahan mo lang ang certification na ginastos mo yan. Wala nang kinakailangan pa. Wala nang liquidation. Nagulat ako kasi nga, nung nandun ako bago, nung mga unang araw ko, ang namin nagsasabi ng resume, ang palagi doon sinasabi, sanay kami mag-liquidate. Tinanggal na po lahat yun. Mula ng 17th Congress. Lahat po ngayon, confidential fund, lahat yan, miscellaneous expenses sa kamera. Magpakatotoo kayo dyan dahil ako'y galing dyan, pwede ba? O gusto niyo isiwalat ko pa kung saan galing mga ibang kikita ng congressman. Ayun, oh, pinipirmahan lang daw yun. 'Di ba? Kaya alam niya yun, hindi niya rin inano, hindi niya rin dininay na hindi siya tumanggap nun. Kumbaga, parang magsisiwalat ka na nga lang, ilalaglag mo pa yung sarili mo. Kasi nandodoon siya na rin nagsabi in 2 years na nandodoon siya kasi 'di ba, na-appoint din siya na ano, spokesperson ni PRRD. Kaya after 2 years, lumipat naman siya dun sa executive branch. Ngayon, eto pakita ko naman sa inyo yung hiram tayo ng video kay Miss Shawn Wayne ulit. Okey. Bale ito yung video ni Sas, Rongando Sasot na, ibinubunyag niya rin yun dun sa website ng, COA, ng Commission on Audit, yung mga expenses ng ano, mga congressman. Tina-try niyang hanapin kung na-audit ba talaga, kung makikita kasi ngayon nilalabas nila sa ano, eh, sa website para nga sa Freedom of, Information, FOI, sa mga tao na makikita na puwedeng ma-audit din, makita ng taong bayan kung saan ginagastos yung pera ng taong bayan. Ngayon eto sinubukan ni Sas na tingnan kung saan nga ba napupunta yung mga budget ng mga congressman. Dito niya rin nakita na hindi rin malinaw kung saan ginagastos, okey? Kahit tapos parang hindi rin nakikita kung yung individual na budget ng mga congressman. Pakinggan natin si ano, hiram tayo dito kay Miss Shawn Wayne. Kailangan natin mag-check ng COA report, no, ng bawat isang senador at isang congressman. Kasi 'di ba guys, dapat nagluluto siya. Kasi dapat, 'di ba, dapat bawat isang senador ma-justify nila na ang perang pinaghirapan nating mga taxpayers ay kanilang ginagastos sa tamang pamamaraan. At ang the best way to do that is audit. Ma-audit ito ng COA, 'di ba? Ng Commission on Audit. So ngayon, titingnan natin, no, itong mga senador na to at mga congressman nito kung meron silang COA report. Kasi diyan din lumabas yung kumbaga siguro kung if ever man na-approve nila yung, confidential funds ni VP Sara, eh, walang magiging isyung ganito, hindi mahahalongkat. Kasi ang Congress, eh, kasama na dito pati yung mga senador, okey? 'Pag sinabi mong Congress, hindi lang 'yan yung House of Representatives, kasama na rin diyan yung Senado, yung 24 senators, okey? Ngayon kung alam ko, sa House of Representatives dininay nila yung, confidential funds nga. Kasi para sa'kin ang confidential funds naman, sabihin mo ng last year nagkaroon ng confidential funds si VP Sara. Kahit na 11 o 19 days o 1 day lang na nagastos 'yan, sino ba nakinabang? 'Yun yung tanong, eh. Yung nakurakot ba 'yan ni VP Sara? Kasi sa pamumuno niya sa these past years na umupo si Inday Sara sa pagka-mayor, walang bahid na corruption, 'di ba? Ngayon nga din nila hinahalongkat yung mga confidential funds ng mayor kasi si Inday Sara, pero kilala siya bilang ano, malinis. Napaganda nila yung Davao, okey? Tapos ngayon VP na siya, pinagkatiwalaan ni PBBM yung binigyan siya ng, additional funds, 'di ba? Tapos may confidential funds pa siya. Kumbaga yung, si PBBM, eh, tiwala na rin na magbigay ng additional funds kay VP Sara, 'di ba? Plus meron din siyang ano, sariling, confidential funds bilang Vice President, tapos nagamit niya 'yun. Tapos sabihin na nga natin din na confidential 'yun, na hindi malalaman kung saan nagastos. Pero nakalagay naman din sa batas kung para saan 'yun puwedeng gastusin yung confidential funds, 'di ba? For, security reasons, kung kailangan mong protektahan ang mga, ah, kabataan, ang mga estudyante sa mga pag-atake o pag-recruit ng CPP, NPA, NDF, 'di ba? Bakit hindi mo popondohan, 'di ba? Para rin sa kinabukasan
ng mga kabataan. Kumbaga hindi mapupunta yung perang yun kay Sara Duterte. Okay? Alam mo yun, yung parang logic na lang, eh. First, si Martin Romualdez gusto niyang banggain si Sara, na alam naman natin na siya rin ang si Inday Sara ang nagdala kay PBBM, okay? Tapos gusto niyang kalabanin, eh, baksakan na kaagad dun, 'di ba? Tapos 2, kine-question niya yung confidential funds sa isang taong nag-aalaga, isa sa pinakamalaking, lungsod sa Pilipinas. Tapos ngayon VP na. Kung may trust ka sa VP, hindi mo na iisipin na ano, eh, na magiging corruption 'yun, eh. Kasi babaksak at babaksak rin 'yan sa ano, reputasyon ni Inday Sara, eh, 'di ba? Kaya nga lagi niyang sinasabi ni Inday Sara, eh, depende na 'yan sa ano, sa mga congressman, sa mga senator kung gusto nilang ipasa yung confidential funds. Pero si Sara yung office nila o DepEd man o ng Office of the Vice President, mabubuhay sila ng walang confidential funds. Pero alam mo 'yun, hindi iniisip ni Inday Sara yung ano niya, yung posisyon niya. Yung sa DepEd o Vice President siya, walang problema sa kanya kung hindi niya man matanggap 'yun. Pero kung matatanggap niya 'yun, thank you. Dahil mas makakatulong 'yun sa mga ano, sa mga tao. Babalik naman 'yun sa mga tao, hindi naman 'yun pagka binigay sa kanya ay mapupunta sa bulsa niya. Alam mo 'yun, cycle ng ano, ng budget. Kaya yung ano dito, yung nilalabas ni SAS dito, yung cycle ng budget, pagka pumunta sa ano, sa House of Representatives, napupunta sa bulsa ng mga congressman o ng mga senador. Hindi katulad ng cycle na nangyayari kay Vice President Inday. Kumbaga parang siya lang yata ang hindi nabigyan ng ano, eh, confidential funds, eh. Pero kung mabibigyan man siya, magiging cycle na bibigay sa office ng VP, office ng DepEd, plus babalik 'yun sa pagtulong sa mga tao, sa mga kabataan, sa mga, remote offices ng Vice President, 'di ba? Alam mo yung magiging cycle yung pinupunto dito ni SAS, yung may budget nga ang House of Representatives, pero saan napupunta? Hindi naman sila puwedeng ang House of Representatives o kaya Senado, hindi naman sila puwedeng magkaroon ng project sa ano, sa mga kalsada o sa mga ibang puwede nilang pagkagastusan kasi hindi ang gumagawa nun executive department, eh. Ang nagkakaroon ng mga projects na gano'n, eh. Bakit sila bibigyan ng pondo? Kumbaga sa ano, sa Kongreso ang iniiba lang nila yung pangalan pero yung perang yun napupunta pa rin sa bulsa nila. Alam mo yun, yung hindi malinaw dito in-explain ni SAS na hindi malinaw kung saan nagagastos. Tapos sila gusto nilang ipa-audit kung saan mapupunta yung confidential funds. 'Di ba parang ano naman, hypocrisy at its finest, 'di ba? Pakinggan pa natin kung sasabihin ni SAS. Baka naman kasi meron, 'di ba? Yun ang maganda, eh. Dito sa website ng COA, transparent, eh, makikita natin ang mga COA report ng bawat Napanood ko yung video nito, eh. Nakikita daw yung mga ng COA report, transparent. Tapos nung ano tinignan niya yung mga files kung saan pinagagastos yung mga ano, yung mga pondo, walang nakalagay. Gano'n ba yung transparent? report, management responsibility, Ayan, FS notes to FS observation binuksan niya isa-isa yung mga PDF files na nakalagay diyan. Tapos yung transparent na sinasabi niya, walang nakalagay yung mga pangalan, kung saan ginastos, 'di ba? Sila po ba ay above auditing ng COA individually? Kailangan i-clarify 'to ng commission ng COA notes. Ayan, Hindi pala notes yun. Hindi pala baka naman nasa notes. Okay. hinahanap niya, eh. Okay. Notes. Ay, wala ring individual. Ito lang walang individual. Kaya dito rin lumabas yung mga issue na may budget si PBBM, yung si Vice President, yung mga senador. Kasi parang nakalagay naman dito hindi naman single yung budget na yun. Pero may mga pondo para sa mga senador, may mga pondo para sa mga congressman. Yun nga lang hindi naka-emphasize kung sinong gumamit at saka kung saan nagamit. Okay. So buong institution, paano nasa Annex A? Ayan, Annex A. Ay, wala rin. So buong institution, okay. So bakit walang individual COA report ang mga congressman? Ayan, no? Walang individual report kasi yung pondo na yon, yung budget na nakalaan doon is for the whole. Kumbaga siguro ipapamigay lang, pipirma ka lang ng certification, ng liquidation,
cash, sabi nga ni Harry Roque, binibigay sa'yo, 'di ba? So, ngayon nagkakaalaman ng ngayon parang nag-i-improve yung mga kaalaman natin na sobrang daming tanong kung ano bang nangyayari ngayon diyan sa House of Congress at saka sa Senado. Kasi pagka sinabi mong Congress, kasama na yung Senado diyan, eh. Kaya hindi niyo alam kung sino ang dapat, nating iboto. Oo, sikat sila, matulungin sila. Pero bandang huli 'pag nasa puwesto na sila, nasa 'pag nasa puwesto na sila, sila na ang tinutulungan ng mga taong bayan. Alam mo 'yun, bumabalik sa kanila yung mga ginastos nila sa eleksyon. Kumbaga easy money na lang, eh, 'di ba? So ayun, sana meron pa tayong 2 taon, 2025 para sa mga senador na pumili tayo ng karapat-dapat, 'di ba? Ngayon nagsisilabasan na 'tong mga ano, tignan natin kung malilinis nga silang humawak ng budget na hindi naman dapat na wala naman silang dapat budget, 'di ba? So 'yun lamang po. Please paki-follow po ako sa Facebook page and paki-subscribe na rin po ako sa YouTube, channel ko. And, maraming salamat po sa mga nanood ngayon ng walang kakuwenta-kuwentang video natin. And, sana may natutunan tayo kahit kakaunti, kahit kakapiranggot, okey? Hanggang sa susunod po. Salamat po sa mga sumubaybay ngayong araw. Okey, ingat po kayong lahat. Ciao, ciao.